Mapagpalang gabi po sa bawat isa, lalo na po sa mga nandito upang makapakinig ng salita ng Diyos. Ako po si Kyla Katana na naatasan ngayong gabi upang magbaba ng kanyang salita. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayong gabi ay Process and Progress in Christ. Meron pong tatlong key na ibinaba sa akin upang mas mapagnilay-nilayan po natin ang salitang binaba ng Diyos. Yung una po is yung process itself, progress, at saka yung achieve the goal. Unahin po muna natin yung process. Sabi po nila, yung proseso po is, it's not an overnight process, but it's an overtime process. Simpleng sentence lang po siya, ngunit malaman po, no, na which is pagka sinabi pong overnight process, hindi po siya na parang pag nagluto tayo o nag-bake tayo kinabukasan okay na. Hindi po ganoon ang proseso, lalo na po pagka nilalakaran na po natin yung will ni Lord sa buhay natin, kung ano po yung pinapagawa niya sa atin dito sa lupa, which is it's an overtime process po. Overtime pagka sa trabaho po, 'di ba? Pagka hindi mo pa nagawa napasok sa oras yung trabaho mo, mag-overtime ka pa. Diba? Ayun yung sabi dito, it's an overtime process. Una po is yung process po. Sabi po sa Ecclesiastes 8:6, for there is a proper time and procedure for every matter, though a person may be weighed down by misery. So, meron daw pong proper time and procedure sa bawat ginagawa po natin dito sa mundong ito. And sometimes, yung person po is minsan nadadown dahil po sa mga nangyayari po na pagsubok. So, one of my problem before po, sa mga nakakakilala po sa akin, dati po akong nagsiserve, tapos nahinto, and then kakabalik ko lang po ulit this month, ngayong taon. And one of my problem is, ako yung klase ng tao na gusto ko magawa agad yung nasa isip ko. To the point na nawawala na ako sa proseso ng Diyos sa buhay ko. So, napapangunahan ko po yung plan ni Lord sa buhay ko dahil po sa kagustuhan ko na ma-achieve agad yung goal. So, parang nilalagpasan ko po yung proseso, pati yung progress, na dapat hindi po. So, I always want to be ahead. Kaya ang nangyayari, imbis na nasa process na ako, nalilihis po ako in short. So, dahil si Lord is napakabuti niya, nakabalik po ako ulit. Glory to God. But God will not left us in this kind of situation. Pagka nalilihis po tayo ng landas, asahan po natin na hindi po tayo iiwanan ng Diyos hanggat kumakapit tayo sa Kanya. And He will let us learn along the process. Sa kahit na nalihis po ako ng landas, marami po ako natutunan, marami po akong napulot na aral sa loob ng 6 na buwan na nahinto ako sa pagsiserve. Marami po akong natutunan kung ano dapat yung unahin. Kumbaga, yung lesson learned na sinasabi po natin is talagang pinarealize po sa akin, Lord, yun. And when the time is right, and we still acknowledge Him to guide us, to correct us, the progress will come. So, andito na po tayo sa progress. But first, ipaliwanag ko po muna yung ibig sabihin ng process and progress para makita po natin kung ano po yung difference nila. Based on the internet po, sabi po dito, process refers to the steps, procedures, and systems that are put in place to achieve goal. So, bilang Kristiyano po mananampalataya, natanong na po ba natin yung sarili natin kung ano po ba yung goal natin? Bakit po ba natin to ginagawa? Bakit po ba tayo nandito? So, bakit po ba tayo nagpapatuloy? Diba, ang main goal ko po is, as of now, kaya naniniwala ako na
Kaya po before, nawala ako kasi wala po ako nito. Wala pa po akong goal. Kumbaga parang kung ano pong ibigay sa akin, ayun lang po yung ginagawa ko. But now, ayun po yung in-enlighten po ako ni Lord dito. Na, di ba po, ang malakaran at matapos yung 1/3 na iniwan ni Lord na gawain dito sa lupa is one of our goal kung bakit po natin to ginagawa. Kung bakit po tayo nagpapatuloy. At of course, makakilala at magkaroon ng Christ life. Diba? Hindi lamang natin to ginagawa para sa sarili natin, hindi lang din natin to ginagawa para sa pamilya natin, but yung pinaka-reason po talaga na dapat maging reason natin is makasunod po sa Diyos at malakaran po yung nais niyang ipagawa sa atin. Dahil hindi naman po tayo habang buhay nandito eh. Anong purpose natin sa mundong to kung hindi natin magagawa yung pinapagawa sa atin ni Lord, diba? Lagi ko po yan tinatanong, lagi ko po yan naiisip before. Ano ba yung purpose ko? Para ba maging nanay? Para ba maging asawa? O maging anak lang? Or sumali sa mga pageant? Kaso parang ano po siya parang hindi siya fulfilling. Honestly, hindi po siya fulfilling na parang laging may kulang. Laging hindi ka makontento. Pero nung nakakilala po ako, habang nasa proseso, doon ko po nare-realize na, doon po pinare-realize sa akin ni Lord kung ano ba talagang purpose natin, bakit natin to ginagawa. Ngayong nakabalik na po ako, ayun po yung parang ayun po yung ini-input sa akin ngayon na leading na, ayun nga po, magkaroon tayo ng goal para along the process, alam natin yung magiging step natin. Kung ano ba talaga yung gusto nating mangyari after this. 'Di ba? Dapat meron tayong goal. Kung yung goal mo, makakilala yung pamilya mo, o makasunod ka sa Diyos, pasok po siya dun sa goal. So, at sabi naman po, ang progress, in the other hand, so, yung una pong pinaliwanag ko po kanina is yung process po yan ha. Ngayon naman po yung progress, sabi na po dito, and progress in the other hand is about the incremental steps made towards achieving that goal. Ano daw po yung kaya pa natin gawin para ma-achieve natin yung goal? Kung before is nakaupo lang po tayo at nakikinig sa church every Sunday. Ngayon po, di ba, may gawain po tayo na everyday. Meron tayong prayer and discipleship. And then, meron po tayong feeding, meron tayong Bible study. Marami po tayong pwedeng gawin sa loob ng church. Last Sunday, na ano din po, nabanggit po ito ni Pastora, na papaano ba tayo mag-grow as a Christian? Diba? Hindi kasi pwedeng mag-grow yung isang tao na iisa lang at na same lang yung ginagawa. Diba? Yung parang nakikinig ka lang dyan, hindi ka mag-grow kung next year, ganun pa rin yung gagawin mo. Or next day, ganun pa rin yung gagawin mo. Kailangan po natin humakbang. Kailangan po natin ng incremental steps. Ibig sabihin po ng incremental steps, yung dagdag o ano pa ba yung pwede natin gawin para ma-achieve natin yung goal na yon. Sabi po ni Pastor before, nung Sunday, sumali po tayo sa mga ministries para po, syempre, maging active po tayo sa church, semana, kung sa music ministry, kung marunong po kayo kumanta o tumugtog ng gitara, mag-drum, 'di ba? Yung mga talent po na ibinigay sa atin ni Lord, gamitin po natin 'yon para sa kapurihan niya. Kasi magiging nonsense po ito kung hindi po natin ito ipapagamit sa lumikha sa atin. 'Di ba? Ano pong sense ng mga talents natin kung hindi po natin ito iaalay kay Lord? Kung hindi po mapaparangalan si Lord sa buhay natin. And, isang steps po yun. Isang progress po yun. Pagka halimbawa, last year, nakikinig ka lang. And this year, nagba-Bible study ka na. Nag-teacher ka na sa church. Or, kasali ka na sa music ministry. Kumbaga, step-by-step process po talaga siya. As in, nasa proseso. Kasi po, sabi ko nga po kanina, bilang bagong Kristiyano o bilang Kristiyano, hindi
hindi po madaling maging Kristiyano dahil habang nagdo-double time po tayo sa church or sa gawain is talagang si Taning nagdo-double time din po sa atin, and that's one of the reason kung bakit po ako nahinto. I believe this is one of the reason kung bakit po ako nahinto sa pagsiserve, na nauna ko yung sarili ko last year. Diba po, nag-ano na ako, nagti-teacher na ako. Tapos biglang nahinto kasi dahil sa kagustuhan kong mailabas ang Hina Apparel. And glory to God, nakabalik na po ako ulit sa bahay. And nung pagkasara ko pa lang po ng shop ko, dahil po alam ni Lord kung anong desire ng puso ko, lagi ko po yung kasama sa panalangin, Lord, gamitin mo po ang buhay ko sa kung anong nais mong ipagawa sa akin. Feeling po ako, Lord God, basta gabayan mo lang ako, tulungan mo lang ako, samahan mo lang ako. Kasi hindi ko po kaya kung ako lang po. Sa totoo lang po, sa mga nangyayari po sa akin lately, hindi ko po alam kung tutuloy pa ba ako kung ako lang. So, ayun po. Pagkasara ko po ng shop, dahil nga po napahinga po ako, alam ko hindi lang po 6 months. 6 months pong open yung shop ko, pero alam kong hindi lang ako 6 months na nawala sa church, sa gawain. From active before, hanggang, tapos, dahil inilabas ko ngayong Hina Apparel sa kagustuhan ko, sariling kagustuhan ko, na idinulog ko pa sa Diyos, naging tagapakinig na lang po ako. Tapos, glory to God at nakabalik ako. Sobrang grateful po ako. Sobrang blessed po ako na talagang open arms akong tinanggap ulit ni Lord. Kasi pagkasara ko ng shop, umaga nagsasara kami. Tapos pagdating ng hapon, binigyan niya ako agad ng gawain. Kinabukasan, meron na naman. Tapos, sa mga susunod na araw, meron na naman. Tapos ito ngayon yung natin, midweek natin, inano din niya sa akin. Talaga sobrang parang na-miss kita. Na parang, welcome ka sa gawain ko. Kasi diba kung desire po ng puso natin yun, ipagkakaloob po ng Diyos yun sa atin. Pero, honestly po, to be honest, hindi ko pa po alam kung ano po talaga yung calling ko. Kasi sumusunod po ako kung ano po yung pinapagawa sa akin, kung kaya ko na, kahit na hindi ko kaya, talagang isinusurrender ko yun kay Lord. Sige, hindi pwedeng umayaw, hindi pwedeng humindi, lalo na't matagal akong napahinga, matagal akong hindi nakapag-serve, matagal akong hindi naging active, in short. So, nung pagkasara ng shop, naging teacher po ako sa Green Forbes. Tapos sumunod, nag-exhort po ako sa PND. And sumunod naman po, nag-Bible study kami nila tita. And then ito naman yung pang-apat. 1 week pa lang pong close yung shop ko. Pero grabe yung gawain ni Lord, no? Sunod-sunod. Glory to God. Hindi ko po to kayang gawin ng ako lang. At siya po talaga yung nag-aanon. Kumbaga, sinusurrender ko po sa kanya lahat. And na-amaze po ako kasi nung nasa shop po ako, sobrang bilis po ng oras, sobrang bilis ng araw. Pero ngayon, kumbaga, natitreasure ko po. Kumbaga, parang ang bagal ng oras. Parang 1 week pa lang. Akala ko matagal na ako nag-close kasi nga po, nandito na yung Hina Apparel, okay na lahat, settled na. Nandito na ako ulit sa bahay. Nagagawa ko na po yung gusto ko. May oras na ako kay In. Kaya, glory to God, kasi ibinalik ako ng Diyos at hindi niya ako pinabayaan na makain ng sarili kong kagustuhan o ng mga sarili kong yung sarili kong pangarap. Is talagang isinurrender ko po sa Kanya, which is part of the process and progress. At hiniwala po ako na parte po yun ng proseso, kasi sabi ko nga po, hindi naman po agad-agad, hindi naman po lahat aayon sa atin, hindi naman po madali na maging servant ni Lord. Kasi kung madali lang, sana marami na pong naging servant. Sana marami nang nakakilala kung madali lang po, 'di ba? Pero dahil mahirap po siya dahil nandito pa tayo sa lupa. Madaming temptation, madaming pagkilos yung kaaway sa paligid natin. But sabi nga po sa but natin to, kumbaga,
maging reminder sa atin to. Yung verse na binabasa akin sa progress. Number 2 natin to, yung progress is itong Proverbs 4-12. Sabi po dito, your progress will have no limits when you come along with me. And you will never stumble as you walk along the way. Diba? Yung progress na dinidesire natin para malakaran natin yung goal natin. Pagka sinurrender natin kay Lord yan, pagka nilakaran natin yan, nakasama natin siya, sabi po dito, your progress will have no limits. At ito pa, you will never stumble as you walk along the way. Hindi ka matitison. Hindi ka mag-stumble habang ginagawa mo yun. Basta isurrender mo lang sa Kanya. Ayun po yung pinaka susi para malakaran natin yung gusto ni Lord na mangyari sa buhay natin, o kung yung calling natin, in short, is kailangan natin isurrender sa Kanya lahat para magtuloy-tuloy. Para tuloy-tuloy tayo, para hindi tayo matisod sa mga ginagawa ng kaaway sa atin. Kasi hindi na po tayo pababayaan. Hindi na po tayo pababayaan. Mahirap pong mag-surrender. Pero, once na nagawa nyo na po na mag-surrender sa Kanya, at pag hinayaan na po natin na siya na po yung kumilos sa buhay natin, maniwala po kayo, napakagaan po. Napakagaan po ng lahat. Kahit na nasa pinakamahirap kang sitwasyon ng buhay mo, pag sinurrender mo sa Kanya, poprotektahan niya yung puso mo, yung isip mo, at lahat-lahat. Hindi ka niya hahayaan na bumagsak. Isa po sa mga magiging patotoo ko po dito is nung na-share ko na din po to sa BND, pero i-share ko po ulit sa inyo. Nung na-hospital po yung mama ko, naputukan po siya ng ugat sa ulo. Ayun po yung pinaka matindi nangyari sa amin. But, habang nasa situation po ako na yun, habang nasa proseso po ako na yun, isinurrender ko po kay Lord lahat. Kasi wala po akong kayang gawin. Wala po akong ipon. Pagka binenta ko po lahat ng stocks ko sa Inaparel, kulang pa po sa isang araw namin sa ospital. Kaya, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Anong gagawin ko? Paano namin mababayaran to? Araw-araw po 200,000, 250,000 yung nadadagdag sa bills namin sa ospital. Wala po kaming ganong pera. Pero dahil sinurrender ko sa Kanya, yung 2 weeks na pamamalagi po ni Mama sa ospital, kasi hindi man lang po ako nakaramdam ng kahit na anong sakit o panghihina ng loob. Umiiyak po ko, oo, pero nandun po yung protection. Nandun po yung, alam niyo po yung parang manhid ka. Bigla kang naging manhid na parang ang tindi-tindi na nangyayari sa'yo pero hindi ka nasasaktan. Kasi idinulog mo po sa Kanya. Yun po yung sinasabi dito na when you came along with me and you will never stumble as you walk along the way. Habang nandun po ako sa pagsubok, hindi po hinayaan ng Diyos na mayanig ako ng kaaway. Kasi sinurrender ko po sa Kanya lahat And I know that isa po yun sa nagpatibay at naging rason ko kung bakit ginusto ko po talaga makabalik sa pagsiserve. Kasi, syempre, buhay po yun ng nanay ko. At sobrang blessed ko po na hanggang ngayon may natatawag pa rin po akong mama. Kasi sabi po ng doktor, kung na-late lang po kami ng kahit konting minuto lang po konting minuto. At kung hindi kami nakapag-decide agad na maoperahan si mama, wala na po siya. Kasi ano po yun, aneurysm po kasi yun Kaya glory to God. Glory to God kasi talagang nakita ko kung paano siya kumilos nung time na yun. Ito po yung sinasabi ko na pag sinurrender natin sa Kanya, pag nasubukan na po natin mag-surrender sa Kanya, napakagaan po. Napakagaan po. Nakakapag-worship po ako sa ospital. Napasukan din po ako na naisip ko po na
mag-abroad para masagot po para may pampahid po kami sa bills. Pero, buti na lang po at nakakilala na po ako bago po mangyari yun. Kaya, naisurrender ko po siya agad. Diba po, kung nangyari po yun sa buhay ko nang hindi pa po ako nakakakilala, baka nag-abroad na po ako, baka kung ano na pong ginawa ko para makabayad kami. Pero, nung nandun po ako, ang tanging ginawa ko lang po ay umiyak at dumulog sa Diyos. Nababaan niya ako kung ano pong dapat kong gawin. At talagang binabaan niya po ako. Tinulungan niya po kami. Nakalabas po kami agad kung kailan po sinabi ng doktor na pwede na makalabas si mama. Pero kailangan i-settle lahat ng bills. Kaya glory to God. Nandun yung trials. But once na sinurrender natin, habang nasa proseso tayo, nandun yung provisions. Nandun yung pagkilos ng Diyos. Kaya, ano po tayo, di ba? Parang, pagka nalagpasan natin yung trials na yun, syempre, part yun ng proseso, gugustuhin natin ang progress. Di ba? Kasi, paano kung may mas malala pang mangyari tapos hindi tayo nag second step, hindi tayo hindi natin ginusto sa sarili natin na magkaroon tayo ng progreso. Ano na lang po yung mangyayari sa atin sa susunod. Diba po? So, tapos na po tayo sa progress. Sabi na, dito na po tayo sa pangatlo, yung achieve the goal. Diba? Yung una po is process. Yung sumunod po is yung progress, which is yung mga gagawin natin para maisakatuparan yung goal. And yung pangatlo is yung pag na-achieve na po natin yung goal. Kasi ito naman po talaga yung natin yung reason natin kung bakit tayo nasa proseso, kung bakit tayo nasa progreso, is para ma-achieve yung goal natin. Yung goal natin na matupad o malakaran yung naiwan ni Lord na gawain dito sa lupa. Natanong na po ba natin yung mga sarili natin kung bakit ako nasa church? Bakit ko to ginagawa? Bakit ako nandito ngayon? Bakit ako nagpapatuloy? Ano bang reason? Ano po bang reason natin? Praying na yung reason or goal. Praying na yung maging goal po natin is yung mag-glorify si Lord sa buhay natin, magamit ang buhay natin para mag-glorify siya, and para malakaran po yung naiwan niya pong gawain dito sa lupa. Dahil kung hindi po natin to gagawin, kung wala pong magpipreach, kung wala pong magre-reach out, kung wala pong mag-share ng word of God, kung wala pong hahayo, in short, kung wala pong gawain, paano po makakakilala yung mga kinain na po ng mundong to? Kasi diba tayo, before, ganun din naman po tayo Wala po tayo dito ngayon kung wala pong nag-reach out sa atin. So ibalik po natin yung pagsagip ng mga nag-reach out sa atin. Na naisin din po natin na maibahagi yung salita ng Diyos kung ano po ba talaga yung katotohanan sa mga taong bulag, in short, bulag sa mundong to. Kasi grabe po grabe na po ang mundo ngayon. Napaka-makasalanan, napakadami ng temptation, napakadami ng mga masasamang nangyayari, napakadami ng binubulag ng kasalanan. Isa po ako dun noon. Hindi po siya nadidiscern na mali yung ginagawa mo. Akala mo okay lang kasi ginagawa din po ng karamihan. Pero gaya nga po ng sabi ko, paano po natin ma-achieve yung goal natin kung hindi po natin nanaisin na maibahagi yung salita ng Diyos at yung kaligtasan sa kapwa natin. Nagaya po ng ginawa sa atin ng mga nag-reach out sa atin noon. Kaya glory to God po sa mga buhay ng mga taong patuloy na humahayo, na talagang naglalaan ng oras para sa Panginoon. And sabi nga po sa
Mateo 25:23. Once na na-achieve po natin yung goal natin, ito po yung pinakamasarap na marinig. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Diba pagka natapos na po natin tong goal natin na to, which is matatapos lang po to pagka na-survive po natin yung process dito sa lupa. In short, pagka kinuha na po tayo at pagka namatay na po yung ating katawang ng ating katawan. Ayan. Dahil di ba dalawa po ang ating yung spiritual at itong physical natin na pangakatawan. Dalawang kamatayan po ang meron tayo. So pagka na-achieve na natin yung goal, ayun na yung hangganan. And praying po na lahat ng nakakapanood ngayon at lahat ng nasa gawain ng Diyos ay malagpasan po lahat ng proseso at mag-take step na po tayo kung baka ito na po yung inaantay nyo na sign para mag-elevate ng faith or mag-grow ng faith, para mag-expand po yung kingdom ni Lord. Lakaran na po natin, hakbangan na po natin, tulungan po natin yung mga sarili natin at higit sa lahat, ipaubaya po natin kay Lord lahat. Dahil hindi po natin ito kaya ng tayo lang. Naniniwala po ako na pagka ginawa ko lang po ito ng ako lang, na sinasabi ko lang sa sarili ko na okay, hakbangan ko na to, gagawin ko na to. Wala po, hindi ko po yan magagawa. Na ilang beses ko na po nasubukan yan. Pero pagka sinabi po natin sa Panginoon, Lord, ikaw nang bahala. Kung anong gusto mong ipagawa sa akin, surrender ko na sa'yo lahat. Ngayong taon po, ginawa ko po yan. And napakabilis po ng pagkilos ng Panginoon. Glory to God. Dahil talagang winelcome niya po ako ulit. At naramdaman ko po kung yung pagka-uhaw na pinapanalangin ko. Yung pagkasabik na makabalik is talagang ginaguide niya ako kung anong dapat kong gawin para magkaroon ako ng progress, para ma-achieve ko po yung goal ko, na malakaran yung nais niyang mangyari sa buhay ko, and everything will follow. Kaya sabi diba, seek first the kingdom of God and His righteousness will be added unto you. Lakaran po natin yung nais ng Diyos sa buhay natin, at siya na pong bahala sa atin. Ayun lamang po. Glory to God po. At nagamit mo lang aking buhay po, may babangkat ng salita, Ama. Tago mo po ako sa inyong likuran. Ikaw po ang may taas, Lord God. Maraming salamat po, Lord, sa pagtanggap mong muli sa akin. Tulungan niyo po ako na malakaran ko po at magawa ko po ang nais mong pagawa sa akin hanggang sa ma-achieve ko po yung goal. Yung goal na masunod ka, na maparangalan ka hanggang sa kahuli-hulihan ng aking buhay. Ayun lamang po, at glory to God po. Pagpalang gabi po sa bawat isa. Turuan mong lumakad ng may banal na pagkatakot. Buhay ko'y baguhin, O Diyos. Ang dalangin ko'y iyong dinggin, at sa puso ko ika'y sundin, at sa bawat